Mayong hapon mga kaigsuonan, karong hapon Martes o gahapon wala ta ka start kay naay gamay nga kakulian o dili ta makontrol ang panahon. So karon Martes, okay lang kay maayo ang panahon o walay kakulian, padayon na ta. Ang ato pagtuon mga kahigalaan, mga kaigsuonan, sa ako nagisulti nga dili ni siya basta-basta kay nagalalom na nga nagalalom ang atong pag intindi sa mga write-up ni Paul. Sa pagkatinuod lang mga kaigsunan, daghan ako na paminawan nga mga lecture sa laing-laing mga pastor, sa laing-laing mga iglesia. Gikan sa Seventh-day Adventist Church, sa Evangelical, Saksi ni Jehovah, mga Assembly of God. Sorry. Braga, karat akong tutunlan. Assembly of God o uban pa nga mga Protestant churches. Ako giobserbahan ang ilang mga sulti may tungod sa Biblia. Kay kuno gawali sila sa pulong sa Ginoo. Og ang pulong sa Ginoo dili ni siya basta-basta nga ato lang basahon din iwali. Ang pulong sa Ginoo may direksyon ug may instruction. Ang pulong sa Ginoo may naa sa iya nga punto o specific nga gitawag wisdom or knowledge nga gusto sa Ginoo ipasabot sa tao. Kay ang tao man ang target sa Biblia. Ang makasasala man nga naglapas sa sugo, mauning target sa Biblia. Ug ang serious nga ikonsiderar nga concept bahin sa pulong sa Ginoo o spiritual aspect of life. Mao na sa ang pulong sa Ginoo, spiritual aspect of life nga magsabot sa pulong sa Ginoo. Ang iya nga pinaka-serious o pinaka-punto nga direksyon nga ato intindihon ang istorya sa Genesis nga ang tawo perfect sa gisuguran. Mao si Eva o si Adan nga perfect created being nga perfect in human flesh. Pero perfect. Samtang gauban sila sa Ginoo sa Garden sa Eden nga perfect, ang ilang ginapanapot maong righteousness of the law. Tandaan nyo mga kaigsunan. Gusto ko iklaro gyud nga masabtan gininyo ni ang unsay ang Biblia, unsa ang pulong sa Ginoo. Dito sa Garden sa Eden, ang ginapanapot ni Adan ug ni Eva nga perfect sila sa wala pa sila mahulog sa sala, mo nang gitawag nga righteousness of faith. Mo na ilang ginapanapot. They are governed, both Adam and Eve. Their robe in themselves governed by the righteousness of the law. And that righteousness of the law is the character of Christ, because the Ten Commandments or the law is the character of Christ. That is the manifold wisdom, understanding, pointing to the higher form as far as the plan of salvation is concerned. The character of God is the Ten Commandments, and the righteousness from the Ten Commandments robed to Adam and Eve and governed to their human flesh, to their being, created being as human. And the righteousness of the law is their dress. They have that spiritually
as their robe, totally in themselves. So when Adam and Eve transgressed the law, the righteousness of the law was cut off. It was taken away from them. It was banished because of the barrier of separation, which is sin. And sin is the transgression of the law. Mao na nga ako gusto masabtan ninyo mga kaigsunan nga, kining Biblia, importante ni siya sa isa lang kadireksyon, dili basahon og iwali og isentimental ang iyang mga values. Dili na siya mao ang pagsabot sa Biblia. Ang Biblia, intindihon, aksipon siya nga usa siya ka direction from heaven purposely to save. And that was called in the terminology of plan of salvation or grace. Ang grasya, dili na siya mystery. Ang grasya, as far as plan of salvation is concerned, terminology lang na siya nga kaluoy sa Ginoo nga naa sa plano sa kaluwasan nga gitawag nga grasya or pabor sa mga makasasala nga dili usa sunugon diretso. Kay ang ingon sa Garden sa Eden, once you eat, you will surely die. So, pag kaon nila nga nakasala na sila, stood fast ang pulong sa Ginoo. Totally ka na, forever ka na nga mamatay. Pero sa dili pa ka mamatay, since dying ang human being, na ay pabor ang Ginoo nga kondisyon. It's a condition or instruction or requirements. Okay? Ang kondisyon sa Ginoo, sa dili pa ka mamatay, tagaan ta ka pabor nga kung imo tumanon ang balaod kay wala na matuman sa garden sa Eden. Mao ni siya ang tibuok kasulatan. Ang punto lang ni sa tibuok nga kasulatan, mao ra gid na usa ra gid ka direksyon. Tumanon ang balaod kay wala na matuman didto sa garden sa Eden. Kay kanang balaod holy, just, and life. Mao na ang balaod, holy, just, lamb, light, and life. Mao na siyang balaod. O kanang balaod nga holy, just, light, and lamb, mao po na ang kinaiya sa Ginoo. Mao na si Jesus. Holy, life, and light, and just. Isa ra na sila, si Jesus ug ang balaod, isa ra na sila. Kay mao na ang balaod, karakter ni Christ. So si Christ na. Mao na sang pagsabot ani sa Biblia. So kung masabtan na nato ang Biblia, spiritual level, mao nang ingon ako, pointing to the higher form, in a spiritual level, nag-abot ang grasya o ang plano sa kaluwasan. Kay ang grasya, kaluoy lang na sa Ginoo, pabor lang na niya nga naghatag sa ato og kondisyon or requirements. Aron nga may chance kita nga mga kaliwat sa mga makasasala nga kaliwat ni Adan og ni Eva, gitagaan ta chance nga maong pabor nga may requirements nga ang kondisyon tumanon ang balaod kay wala na matuman sa garden sa Eden. Kita nga mga kaliwat may pabor ang Ginoo kay naluoy siya kay human being kita. We are express image of God. We are created pattern sa ilang imahin, in their image. Munang Ginoo gusto ya i-reclaim kita, salbaron kita. He wants to save us, but on condition, because the word you will surely die, that sentence, you will surely die, stood fast forever na. Pero kay may remedial system ang Ginoo or plan of salvation nga in case mahulog ang tao sa sala, may remedial system. Mauning remedial system ang pabor niya nga gitawag grasya o plan of salvation. Mao na ang iya nga
expression sa iyang gitawag nga self-denial. Gidinaya ang iyang pagka-Diyos tungod sa iyang plano sa kaluwasan nga magpakaunod. Kaya ang purpose sa pagpakaunod o pag-birth ni Jesus in human flesh, the only purpose is to shed blood because blood shedding is for the remission of sin. Ang pagpatulo siyang dugo, maura na ang maka-remit sa sala nga tagaan ta pabor nga balik ta sa righteousness on condition nga tumanon tagyod ang balaod. Kaya ang balaod wala na natuman sa Garden sa Eden o na stood fast na nga mamatay kita kayang paglapas mao ang sala o ang bayad sa sala kamatayon. Mao na ang gitagaan nanta sa Ginoo pabor kay kita mga human being nga gusto ya i-reclaim, gusto ya i-save kay express image kita sa Ginoo. Gitawag kita nga crown act of creation. Mao na sa ang pagsabot aning Biblia. So karon ang plano sa kaluwasan may mga terminologies. May mga terminology nga daghan. Sama sa workmanship of God. Sama sa mystery of Christ. Sama sa dispensation of grace. Sama sa manifold wisdom of God. So mo na sa ang remedial system or plan of salvation nga gihatag pabor sa tao nga intindihon na siya kung unsa kana siya. So kanang akong ipangsulting mga terminology sa plano sa kaluwasan, gisaysay na ni Paul diri sa iyang kasulatan gikan sa Roma. Paingon sa katapusan nga mga libro nga iya gipangsulat diri. Gitawag sa mga magwawali nga bag-ong katipan gikan sa Mateo. Mutong namin ako nga bag-ong katipan gikan sa Mateo. Pag abot na sa Roma kay Paul na daghan na iyang Paul nga gisulat. Galatian, Ephesian, Colossian, Corinthian, mga ana. Mao nang mga kasulatan ni Paul. Kanang iyang gisulat ni Paul sa iyang mga write-up, mao na siya ang pag-explain og ang mga understanding, mga wisdom nga gitawag one manifold wisdom of God. Mao nang iyang gi-explain nga plano sa kaluwasan nga ato intindihon, ato sabton. Mao nang gina-explain ko karon nga ang faith, giingon ni Paul diri ang faith, obedience of the law is spiritual level, dili in fleshly manner, in fleshly counterfeit of Satan. Because the flesh, lust of the flesh, injected by Satan to Adam and Eve when the time they were there, tempted by Satan to follow his counterfeit, which is his lying. Satan is lying, and that is his counterfeit to Adam and Eve because of their fleshly manner. I mean fleshly nature. So kana si Satanas wise gigamit niya ang nature nila nga unod nun ug dira iya gi-inject maayo ang iyang pagpamakak nga natintal si Eva og na-convince siya ni Satanas nga magtuo niya. So karon mao ni ang ato nga sabton nga diri sa ato period, the same strategy, the same lying from Satan's counterfeit gina-inject ya gyapon diri sa kaliwat nga gusto sa Ginoo salbaron, gusto ta niya i-save pero on condition. Kaya ang Ginoo naasa sa justice, naasa sa gitawag nga peace. He is the Prince of Peace. So ang iyang justice covered by peace. So dili basta-basta nga itwist sa Ginoo nga murag robot nga luwason ang tao kay daghan ang madamay og daghan ang aligot-got nga ang Ginoo may favoritism. Kay kung mag-ingon ta nga ang Ginoo twison niya ang tao nga giluwas lang sa grasya, wala na ibuhaton. Dawat limpyo na. Sayop ka na kay dili ma-emphasize ang justice sa Ginoo since nga ang Ginoo justice. The justice of the Lord stood fast forever. Dili na siya mausab.
dili na sa matwist murag robot, dili. Muna nga ang Ginoo gusto yata salbaron, may requirement siya with freedom of choice. Mao nang justice. With freedom of choice. Nga naman, mao nang dagdagan ni Satanas dito sa langit. Sige sa akusar sa Ginoo nga injustice kay gidagdag siya. Nakasala siya, taas ang pride, dili siya magpasensya, gihulog siya, mao nang sige sa akyo sa Ginoo nga injustice. Pero ang Ginoo dili justice. Kay kung iya patulan si Satanas nga mag-ingon sa nga injustice, nya patulan niya si Satanas, iya nga walaon ang justice niya kay aron kuan si Satanas, prove pud si Satanas nga tinuod siya nga injustice ang Ginoo. Kung patulan niya si Satanas, waon niya iyang justice, bilyon-bilyon nga mga angel sa langit nga nabilin dito, nga wala madala ni Satanas, mag-rebuild pud sila. Kaya nga no, wala na may klaro ang justice sa Ginoo kung patulan niya si Satanas, nga usbon niya ang ingon ni Satanas nga injustice ka, niya usbon niya ang iyang justice, muon po niya nga injustice na lang kay aron ma-prove aron ma-please siya si Satanas, ya tagaan og pleasure si Satanas. Dili pwede. Kinasayod ang Ginoo nga si Satanas gibuhat niya lang, og si Satanas nagrebuild sa iya, og si Satanas magdaot lang sa iyang justice. So dili pwede na nga ang Ginoo luwason niya ang tao, pinaagi lang sa grasya nga dawat limpyo nga walay justice. So ang justice diri mao ang freedom of choice. Kung gusto ka nga maluwas, mao ning requirement sa Ginoo. Tumana ang napulo ka sugo perfect spiritually, kay wala na natuman perfect dito sa garden sa Eden, kay gilapas. Gilapas pinaagi sa ilang unod-non nga concept nga gipatulan nila si Satanas. Ang Ginoo dili magpatol kay Satanas, kay na kasabot ang Ginoo nga siya ang Ginoo. Si Satanas gibuhat niya lang nga wrong. Muna sang gitawag ni Paul nga I preached the circumcision and I was persecuted. Why? Because they are wrong. Ang naga-persecute, mga wrong sama ni Satanas. Ang ga-persecute sa teaching ni Paul nga tinuod, gi-persecute si Paul, mo gani nga ilagi priso si Paul, ilagi gukod si Paul, ilagi papatay si Paul, tungod anang persecution sa mga wrong concept sa mga iskriba o parisiyo nga dawat limpyo lang kay unod nun ang ilang pagsabot sa Biblia. They accepted the Bible in a flesh power because of their lust in their flesh, in their hearts. So-called great pretender, the practices of the scribes and the Pharisees. And they do not know what is the meaning of the plan of salvation, what is the direction of the plan of salvation, and they do not know what is faith, love, and obedience, and belief, because they do not know the plan of salvation. Muna mga skriba og parisiyo. So mauning ako karon ginasaysay sa inyo, kay kining Biblia, wala ni siya lain nga direksyon, wala. Ang direksyon lang gid-ani niya, mauning ginasaysay sa plano sa kaluwasan nga obey the truth in a spiritual manner perfectly. Ma-prove sa Biblia nga ma-perfecta ang balaod. The only thing nga gi-counterfeit ni Satanas, nga nag-ingon-ingon si Satanas nga dili na matuman ang balaod kay lisod, walay tao nga perfect kay human being ta. Mao na nga mga concept ang gina-inject ni Satanas. Mao na nga mga concept ang balikog niya nga silsil niya sa alimpatakan sa mga katawhan nga iya na nasakom. Whole world, it was sakom by the whole world. By Satan, the whole world. It was sakom by Satan, the whole world. All human being in the whole world already snared by the devil, counterfeit by the devil.
the whole people in the whole world except kaning nabilin nga kaliwat nga nagabasa og tinuod og tarong ang pag-intindi sa plano sa kaluwasan. Sama ni Dr. Tumanday og uban pa nga nagtuon sa plano sa kaluwasan. Pila lang kabuok ang nagtuman sa plano sa kaluwasan? Si Moses, si Enoch, si Elias, si Abraham, si Noah, si Abel. Mao na diri ang mga importante nga mga karakter sa Biblia nga maihap lang ang gatuman sa plano sa kaluwasan. Si Daniel, si Shadrach, Meshach, and Abednego. Mao ni silang mga strong nga history nga naa sa Biblia nga nagtuman sa plano sa kaluwasan og nakaintindi gid sila what is faith in God. Because the plan of salvation is really expressed in the definition of faith. Mao na sa ang kulang. Mao na sa ang kulang sa panahon ni Adan ug ni Eva. Kaya ang ilang pagtuo, unod nun. Wala nag-abot sa pagtuo nga spiritual level of faith. So, ako nagapaminaw ko mga kaigsunan, mga kahigalaan. Gapaminaw ko sa tanan nga mga preacher sa tibuok kalibutan, mao na ang ilang mistake because they do not know what is the real concept, the truth, the direction of the truth in the plan of salvation. They do not know because they didn't learn. Dili gid sila kabalo ana kay wala gid sila gatuon. Ila lang gigamit ang mga teksto ni Paul dire sa iyang write up ni Paul kung naa sila yung mga topic nga mag-coincide og ila dayon i-explain in flesh. Gibasa nila ang teksto, wala nila maintindihan direksyon deep as far as plan of salvation is concerned in a spiritual level. They do not know how to explain it. So, sumpayan nandayon nila. They connected the text written by Paul into their own explanation which is in flesh. In the manner of flesh because of their lust in their heart in a fleshly direction. Munang mga magwawali karon, gabla-bla-bla lang sila sa ilang wali sa tibuok kalibutan nga walay direksyon nga tinuod nga lalom nga pagtuon sa plano sa kaluwasan og ang direksyon nga ilang ginabla-bla-bla gisalo na ni Satanas og si Satanas na ang gag-guide sa ila og ang direksyon sa ilang bla-bla-bla kalipay ni Satanas, pleasure ni Satanas, gabuhak-hak si Satanas kay murag Dios non paminahon, murag insakto gyud paminahon pero nga alang ang inject ni Satanas nga klaro gyud nga ang iyang padulngan dili sa langit kung dili sa kalayo. Abi ninyo si Satanas wise. May 90% gyud siya nga Dios non ang pag-explain. Pero 10% anak kalayo gyud. Sometimes himuon pa ni Satanas nga 99.99 sakto gid ang pagka-explain sa mga magwali. Murag gid og correct nga wala gyud sayop pero may 1 point lang nga sayop diretso ka nas kalayo. Mo na si Satanas ka alert. Mo na si Satanas ka smart. Mo na siya ka genius pod sa pagpamakak, genius pod sa pagdetour sa kamatuoran. That's why Paul said, don't be carried diverse teaching, diverse and strength teaching. Ingon niya, let no corrupt communication proceed out of your mouth, but edify the plan of salvation teaching, the plan of salvation wisdom, the plan of salvation mystery of Christ, the plan of salvation manifold wisdom, the plan of salvation workmanship concept of Christ, the plan of salvation dispensation of grace, concept of the plan of salvation. Mao na sa ang tun-an, muning ako karon ginatuon sa inyo, ginasulti ko sa inyo, ambot lang kung ginapalo ba ninyo kining akong sulti, maabot ang panahon may in man gyud siya. I mean, human man gyud ang akong sulti diri sa YouTube. Maabot ang panahon may katapusan ni siya. In everything there is
in every start, there is an end. No? In every start, there is an end. Ang ako ginaistorya diri sama lang ni sa pagpangwali sa pagsugod yun sa plano sa kaluwasan. Pero kining plano sa kaluwasan, maabot nga ma-close ni siya. Mao ning ginariiko ko sa inyo, kay maabot yun ning akong sulti po diri sa YouTube, maabot ang panahon nga ma-close gini siya. In every start, there is an end. Parang awit, may simula ug may katapusan. So kining akong pag-start, muna akong riiko, maabot ang panahon, may katapusan gini siya. Dili na ko makariiko. Kung hurot na nako og saysay, maabot ng panahon nga, wala na ko isaysay diri kay, na-interpret ko na tanan. Nya wala mo gapaminaw, wala nyo ginasubay, wala nyo gina-follow, wala nyo gina-trace up maayo ang truth nga naa sa plano sa kaluwasan nga ako gisaysay. Maabot ang panahon, si Satanas tukod lang yapon mo. Tukon. Irokon lang yapon kamo ni Satanas. Kay dili man mo alert kaayo pagpaminaw sa insakto nga direksyon sa plano sa kaluwasan, si Satanas gyapon ang inyong direksyon. Kaya ang tibuok kalibutan, direksyon naman ni Satanas. Sakong naman ni Satanas. Ang tibuok kalibutan, by this moment, whole world, nga naman magsulti ko, kay wala isa nga mga magwawali nga ako naobserbahan bisan diri sa YouTube, bisan sa akong personal nga madunggan sa tanan nga klase-klase sa mga religion diri, nga maabutan sa akong maadtuan, ga-experience ko sa tanang mga preacher, sa mga ilang mga teaching, sa tibuok nga mga preacher diri sa Philippines. Kabalo na ko tanan diri sa tanan nga klase sa Protestant teaching. Kabalo na ko. Nga wala gyud nila nahibaw-an ang plano sa kaluwasan, kay wala man nila ginasaysay, kay wala man sila concept, kay wala man sila tarong nga teaching sa plano sa kaluwasan, nga ilagi tun-an ang direction o ang wisdom sa plano sa kaluwasan. Ako dili ko maulaw sa pagsulti ninyo. Sa ako gisulti kay nakatuon ko ani sa usa ka Doctor of Divinity and Doctor of Theology nga nag-concentrate study this plan of salvation. Nga mao ni siya ang sentro sa tibuok nga Bible. Wala na ilain diri nga dalan. Wala na ilain diri nga light sa Bible. Wala na ilain diri nga insakto nga wisdom ni ara sa teaching ni Paul nga gitawag revelation of the plan of salvation, nga iya gina-expound o iya gina-explain kaysa iya gi-reveal ang plano sa kaluwasan. So kini nga atong ginabasa gikan sa Genesis paingon sa Malakay, na dira mga part nga concept sa plano sa kaluwasan nga dili nato maintindihan nga mao na diin ang plano sa kaluwasan nga ato gibasa, kay wala man nato gibasa si Paul, kay si Paul ang gapa sabot ana ga palalom sa pag-explain ana na kay Paul. Pareho anang Ecclesiastes 12:13. Lalom ka na ang explanation sa plano sa kaluwasan. Nga niya diri kay Paul, masabtan ta na ang Ecclesiastes 12:13. Kung basahon ta si Paul, mao na siya ang pinakalalom nga saysay sa plano sa kaluwasan. So gibasa-basa ta lang na nga yano ang atong pagsabot, kay wa man ta kasabot sa explanation sa plano sa kaluwasan. I-apil-apil tala na sa mga topiko sa mga pastor, ila i-apil-apil na ang Ecclesiastes 12:13, dayon pagkahuman palusot lang sa dalunggan kay dili man lalom ang pag-explain, kay wala man nila maintindi unsa gini ang plano sa kaluwasan. Kay ang plano sa kaluwasan niya sa tanan nga libro sa Biblia, pero ang iya nga deep explanation sa pag-reveal sa manifold wisdom, workmanship, dispensation of grace, mystery of Christ, niaya sa writing ni Paul nga ato sabton. Kung masabtan tanan ang teaching sa plano sa kaluwasan, anha pa nato ma-interpret tanan nga ginabasa ta sa tanan nga libro sa tibuok Bible. Mao na sang buot pasabot. So karon ako na diskubrihan ang tanan nga magwawali. Ang tanan nga magwawali diri sa tibuok nga kalibutan, dili gigakakita nga ang plano sa kaluwasan ilagi saysay. Kaya nga naman, wala may nagtudlo sa ila sa tarong unsa gid ay na ang iyang concept, unsa gid ay na ang iyang interpretation true and correct, pointing to the higher form in a spiritual level. Wala na igatudlo nila, kay wala man sila ka
across o wala sila ka meet o wala sila ka paminaw sa usa ka magwawali nga gitawag Doctor of Divinity and Doctor of Theology nga mao gid ang intindi aning plano sa kaluwasan nga nagtudlo sa isa ka eskwelahan bilang instructor. Dire sa Philippines, isa lang ang correct and true nga Doctor of Divinity and Doctor of Theology. Si Dr. Tumanday. Namatay na. Maura to siya ang nagtuon yun nga Doctor of Divinity and Doctor of Theology sa Bible back 1950s pa. Natao to sa 1950s pa. So nakaabot siya sa MBC, tigulang na sa gatudlo siya digto bilang department head. So didto ko naka-eskwela o didto ko nakatuon sa correct and true and deep study of the plan of salvation under his subject, law, grace, covenant, love, faith, belief, and obedience. And all the terminology inclined to the plan of salvation based sa write-up ni Paul from Roma. Paingon sa last niya nga subject. Mao nang ginasaysay ni Dr. Tumanday nga mao ning sentro nga ang tao magtuon aron maintindihan ang plano sa kaluwasan aron sila maka-welcome sa second coming of Christ. So mao ning ginariiko ko sa inyo, tandaan niyo ni mga kaigsuonan. Gapakitloy ko kaninyo. Kung dili gani ninyo maintindihan ang plano sa kaluwasan nga ako giriiko og dili pud mo magtuon sa inyong kaugalingon bahin sa plano sa kaluwasan. Kay kining akong pagriiko sa inyo, pag open door lang ni sa inyong mind, pagbukas lang ni sa inyong salabutan. Pero kinanglan po ninyo ni tunan. Kay ang pulong nga faith, sa gisulti ko na, si spiritually level, sa plano sa kaluwasan, faith means obedience of the 10 commandments, obedience of the law. Keep the law perfectly. Nya, maingon na pod mo nga dili man ta perfect bal kay human being man ta wala man tay wala forever wala perfect sa yuta kay unod non taura. Binogo mana iya man ni Satanas nga injection. Wala na diri sa Biblia gaingon. Kana siya nga concept nga gamit sa tao nga reason unod no na siya because of lust of the flesh. Gi-inject na ni Satanas, counterfeit na ni Satanas, snared na ni Satanas. Kay wala ang Biblia gaingon nga walay ma-perfect nga tao, wala. Imo lang na nga unod nun, imo ra na nga concept, imo lang na nga gihiruhan ang imong kaisipan ni Satanas, covered ka na ni Satanas, gimanage ka na maayo ni Satanas, nga magsulti ni ana, kay mao nang gusto ni Satanas nga magbinakak, mao nang gusto ni Satanas nga lipdan ang plano sa kaluwasan, mao nang gusto ni Satanas nga walaon ang balaod. So, karon kay ikaw nga man ang imong konsepto, you are already counterfeit by Satan. You are already sakom by the snare of Satan. Nalitag ka na ni Satanas. Kanang gasulti-sulti nga walay maka-perfect ang tao, human being, dili perfecto. Litag na ni Satanas. Basada ang Biblia, kung mao nang ginasulti sa Biblia, imo ra na. Kay ngano man, gisulod ka na ni Satanas sa iyang bulsa. Gihiruhan ng imong kaisipan, haluan ka na ni Satanas. And your father is Satan. Kung kinsa kang gasulti nga ang tao dili maka-perfect sa balaod, kay ang balaod bugat nga tumanon, kay human being, walay perfecto sa yuta, imo ra na. Ngano nga na, perfect man si Enoch. Ngano na perfect man si Abraham. Basta ang Biblia, Abraham is perfect because of faith. Kinsa pa? Abel, he is perfect because of faith. Righteousness of the law imputed to them. Look at Shadrach, Meshach, and Abednego. They were put into the fiery furnace, but they didn't burn by the fire. Wala sila nasunog. Why? Because of their faith, very perfect. They obeyed the Lord perfectly because of the righteousness of the law with themselves. Look at Daniel. Daghan sang pagsulay. Gimarites siya maayo sa mga iskriba ug parisiyo. Aron siya dagdag sa
Lions din. Pero unsay natabo? Because of his being perfect in his faith to God. Perfect, perfect, perfect. Nya, mingon ka nga walay perfect nga tawo? Ikaw ra kay ngano, sakop naman ka ni Satanas. Mo nang imong utok gihiruhan ng Satanas kay wala ka gabasa sa Biblia og tarong. Bla 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 lang ka. Gabasa ka sa Biblia pero wala ka kaintindi sa imong ginabasa. Kay ang pag-interpret mo sa mga teksto nga imong ginabasa, puro unod nun because of your flesh. Lust of the flesh. Mao nang pag-interpret nyo sa Biblia. Muna ang mga tao naluoy lang ko. Ang mga tao naluoy ko sa inyo. Mga hearers, mga sakop sa inyong iglesia, mga brethren nga wala gabasa sa Biblia nga inyo giwalihan. Luoy kaayo. Kay inyo gidivert ang truth ug sila madamay paingon sa kalayo sa impierno. Kay ang direksyon nga gitudlo nyo sa ila dili tinuod o binakak ni Satanas. Kanang gasulti nga ang balaod, lisod tumanon, kay walay human being nga maka-perfect. That is injection of the Satans in your mind. And you are counterfeit by Satans already. You are already sakum by Satans teaching. So, you are working, you are laboring for Satan, not for God. You are not laboring for Christ, but for Satan. Muna ingon-ingon ng mga preacher, mingon dahil nga, Christ is the center. Christ-centered message. Lagyek na ang Satanas. Gamit-gamiton po ninyo si Christ. Christ-centered message. Pero ang inyong ginawali, blah, blah, blah. Puro mga balyos lang. Pero ang pag-explain, unod nun. Ang mga idea, unod nun. Ang mga explanation, ang wisdom, unod nun. Wala gi-angkor ang plano sa kaluwasan. Wala gi-explain ang plano sa kaluwasan. Wala na deepen ang light nga insakto nga correct interpretation sa plano sa kaluwasan. Ngano man kay wala man gistadihan ang plano sa kaluwasan. Nya na preacher hinoon. Pabilib nga preacher, pabilib nga pastor, pabilib nga reverend, pabilib nga evangelist, mga revivalist, pero wala na angkor sa plano sa kaluwasan ang ilang wisdom. And still, they are snared by the devil because that is how the devil injected to them. Devil using also the Bible. The devil using also the Word of God. But in a detour direction. That's why Paul says, don't be carried. Kinakabalo na si Paul nga ang Bible gigamit ni Satanas. Muna naingon si Paul diri sa nabasa nyo? Basahan nyo. Corinthians. Basahan nyo ang Korinto. 13 verse 9. Basahan nyo. Kung sa ingon niya, ni Paul, don't be carried about the diverse and strange doctrine, but accept the dispensation of grace. Ang plano sa kaluwasan, namang gusto ni Paul, dili nang gi-inject ni Satanas nga nahimo na siyang diverse and strange doctrine. Muna ka mo nga mga magwawali, sige mo gwali, ga bla bla bla, hantod ka mo mamatay, sige lang wali. Walay maluwas sa inyong wali, wala. Kaya ang inyong giwali, iyan ni Satanas nga direksyon. Ang tinuod niya nga direksyon sa Ginoo, ang plano sa kaluwasan tunaan mo, og isay-isay sa nagapaminaw, nga ayaw dugangi ang iyang idea. Kay kanang Bible, idea na nga daan. Iyan na sa Ginoo Dios no na siya nga wisdom. Mao na nang imo i-interpret didto sa gapaminaw. That's all. Ayaw dugangi sa imong unod-non nga idea. Magimo-imo kag ilustrasyon nga unod-non, kalibutanon. Magimo-imo kag mga ilustrasyon sa mga history sa mga lain-lain nga mga tao kunuhay, mga great men himuon mo nga illustration sa imong wali-wali. Wala nagingon ang Biblia diri nga kung magwali ka, magimo kag illustration nga unod-non, magimo kag kalibutanon nga mga illustration sa history. Wala. Nagingon ang Ginoo ya. Iwali ang mayong balita, i-interpret ang say gisulti sa Biblia kay mauna na ang idea, mauna na siya ang information nga correct, mauna na siya ang truth spiritually. Ayaw dugangi sa unod-non nga mga bla 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 nga gi-counterfeit ni Satanas. Wala lang mo kabalo mga preacher, abi ninyo sikat na gyud mong gawali-wali. Wala mo kabalo nga gidayan-dayan lang mo ni Satanas sa iyang kamot.
Kanang gawali nga wala na angkor sa plano sa kaluwasan, kanang gawali nga wala kasabot sa plano sa kaluwasan, iyan na ni Satanas nga mga idea ang inyo ginawali. Kaya ang idea sa Ginoo, wala unod nun. Kanang inyo ginasulti, puro unod nun. Hamak mo, wali ka mo righteousness by faith. Dili mao. Kaya inyo nahibawan, terminology lang. Faith, righteous lang, righteous. Sabi nyo, mauna ng righteous kay, ma-righteous ka. Kay maayo ka nga tao, nagsimba ka kada adlaw, nagtuman ka sa balaod. Oh, kung nagtuman ka sa balaod, ngano mo singgit man mo ang balaod dili makaluwas? Dili ba na trick ni Satanas? Dili ba na pasulod-sulod sa kamot ni Satanas? Gidayan-dayan na mo. Tuo mo nga ang balaod. Tumanon. Lalo na kining gabantay og Sabado. Nya pagkahuman, muwali pud sa simbahan nga ang balaod dili makaluwas. Harap-harapan na si Satanas nga nagsulod sa imong dila, nagsulod sa imong utok, di pa kakasabot nga Satanas nang ginawali mo. Ang direksyon mo, mao na ang amahan mo nga bakakon. Kanang gasulti ang balaod dili makaluwas, that's a form of lying, liar. It's a form of lie. You are liar on that point of view. Tudlo mong balaod di makaluwas, you are liar. Ang Bible wala gasulti ana, ug ang Bible requirements gina niya number 1 nga tumanon ang sugo aron mabalik ang righteousness of the law nga maluwas ka. Mahimo mong passport dito when you enter in the gate of the city. Mao na siya ang sakto nga pagsabot sa Biblia. So mga kaigsunan, before ko maglingkod, magbasa ta. Kaya nga ato man diri purpose nga basahon ta ang write up ni Paul og i-interpret, dili ta dugangan. Dili ta magihimo sa atong concept nga unod-non. I-interpret ta lang og ato ni nga i-diagnose maayo isaysay ta unsa ang direksyon sa iyang thought ni Paul. So basahon ta, balik na ta. So atong last time nagbasa ta sa Galatians 4. Okay? Dili ta na to saysay balik kay pwede raman to ninyo i-recall sa akong 44 part 44. Isaysay ko na to maayo. So diri na ta sa 5. Chapter 5 na ta. Last time ang chapter 4 man, karon chapter 5. Naghunong ta diri sa verse 3. Di ba nadumduman nyo? So ako lang i-recall ni ang verse 3. Ato lang basahon usab ni. Unsay ingon niya? Sige, kuha na mo sa inyong libro nga mao ang King James Version. Ayaw gamit sa anang libro nga counterfeit na ni Satanas ang thought ana. Yukos-pokos na siyawa. Ang tanan yung mga Bible except the King James Version and English version. King James Version wala gina mahukos-pokos. Word for word na from Greek word nga mao ang original. So basahon ta ang chapter 5 verse 3. Ingon niya, for I testify, ingon ni Paul, for I testify again to every man. Ato ni sabton ingon niya, gitestify niya sa kada tao. Iya nagi saysay maayo sa kada tao. Gipamatuod niya na sa kada tao. Ingon niya, testify again to every man that is circumcised, that he is a debtor to do the whole law. Intindihan ninyo? Unsa man tong akong explanation sa circumcised and uncircumcised. Ang circumcised, ang buot ana mga Hudyo nga mao nang ilang traditional practice, circumcision, cleanliness. Okay? Katong uncircumcised, mao tong mga Gentiles nga dili na ginasalikway ang mga Gentiles kung dili gidawat na sila nga equal na sa mga Hudyo ang pag-accept sa plano sa kaluwasan, sa kamatuoran nga pagaluwason sa Ginoo because of the plan of salvation. Accepted na ang mga Gentiles nga gitawag uncircumcised. Ang original nga mga Hudyo, ang practice nila circumcised kay mao na ang gitudlo sa ila sa cleanliness. So, karon nag-ingon si Paul dire sa verse 2, ingon niya. Ay verse 3. For I testify again to every man. Ngano man ang ingon na sa every man? Kay accepted naman ang mga uncircumcised o circumcised, meaning Gentiles and the Jew, they are already one in the plan of salvation.
in the good news. Equal na ang Hintil o ang mga Hudiyo. Mao ning ginamin ni Paul. Ingon niya, for I testify again to every man. Apil na diri every man, apil na ang mga Hudiyo o mga Gentiles sa plano sa kaluwasan, equal na. So ingon niya, every man that is circumcised. Kay kita nga tawo nga Gentile nga belong sa practices nga uncircumcised, pag aksepta sa plano sa kaluwasan, circumcised na ta spiritually. Mao ng mga Hudiyo ang circumcised sa flesh. In the fleshly manner, in blood. Mao ng mga Hudiyo. Pero kita nga mga Hintil, kaya aksepta na si Christ our personal Savior through baptism, nga sa likway ng kalibutan o magtuman na sa napulo kasugo, gitawag na punta nga circumcised. Mao nang ingon ni Paul nga every man. Wala sa nag-ingon nga every Jew. Giingon na diya every man, no? For I testify again to every man that is circumcised. Meaning, Jew and Gentiles called circumcised na sa level sa plano sa kaluwasan. Kay kining teaching ni Paul sa tanan niya nga right up, plano sa kaluwasan niya, iya saysay, iya gina-explain, iya gina-expound ang lalom nga truth, lalom nga pag sabot ang concept niya nga lalom, mao ning gina-explain ni Paul sa tanan niya nga writing. So mag-ingon gani siya nga gitestify na sa every man, meaning apil na ang Hudiyo ug ang mga Gentiles. Kay kining plano sa kaluwasan mao ning gina-explain ni Paul nga equal na ta, Hudiyo man ka o Hintil ka na, tungod sa plano sa kaluwasan, giwali na sa mga Hintil, equal na ta, mga circumcised na tatawgon. Kay ang mga Gentiles circumcised in spirit na. Ang mga Hudiyo sa una, circumcision because of cleanliness in fleshly manner. Circumcised of the foreskin of the flesh. Muna itong ginamin ni Paul, ang circumcision of the foreskin of the flesh. Pero sa mga Gentiles, circumcision of the foreskin of the heart. Because the Ten Commandments, gisulat na diri sa atong kasing-kasing, kaya gi-accepta na si Christ through baptism, gikalimtan ta ng butang nga kalibutanon, magtuman na ta sa napulo kasugo. Mao na sang circumcision in the foreskin of the heart, spiritually label. Mao na nga kita nga mga Gentiles, spiritually circumcised na ta, label na ta sa mga Hudiyo. Tunin nyo maayo ang akong gina-explain kay mo na sa ang truth diri sa Biblia nga gina-recall ko sa inyo, ginariiko ko sa inyo, kay mo ning gitun-an ko sa mga true and correct interpretation from the true instructor, Doctor of Divinity and Doctor of Theology, nga nagatuon aning plano sa kaluwasan, nga nagsaysay pud sa amo sa eskwelahan nga didto sila ga-instruct bilang mga instructor og department head sa mao nga theology department. Ang ako ginasulti sa inyo, tun-in nyo maayo, kay gitun-an ko ni sa insakto nga mga professor, Doctor of Divinity and Doctor of Theology, nga correct interpretation sa plano sa kaluwasan, nga ginasulti ko karon sa inyo, kay ginariiko ko sa inyo, kay gusto ko, kamo tanan makasabot nga nagapaminaw, o kita tanan maka-welcome sa second coming of Christ. Mao nang gusto ko, wala nay lain. Ang ako diri gitudlo, wala ni sektaryan nga i-introduce ta mo sa unsa nga religion, wala. Personal ko ni nga missionary nga ang tao makasabot sa plano sa kaluwasan, aron gid sila makaintindi, ma-enlighten sila ug makita nila ang klaro nga light sa right track nga mao ang plano sa kaluwasan, aron ma-welcome nato ang second coming of Christ. Mao na nang purpose ko diri. Paminaw gid mo maayo. Okay, sa basahon ta usab ang verse 3, ingon niya, for I testify again to every man that is circumcised that he is aditor. Klaro na. Ingon niya, that he is aditor to do the whole law. Kanang debt mga utang. D-E-B-T-O. Kanang mangungutang ba? Mangungutang. So kita na utangan kita. Kung basahon ta ni usab niya, for I testify again to every man that is circumcised, meaning ang mga Hebrew na og mga Gentiles, that he is, kana nga tao, that he is aditor, siya utangan. Ang meaning aning ditor dire,
D-E-B-T-O-R. Debt ba? Utang. Nasa na sa giampo nga Amahan namo, our Father, thou art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our debtor and who trespass against us. Diba? Nana sa napulo kasugo. I mean, nasa pag-ampo. Nana sa pag-ampo nga gitudlo ni Christ dito sa mga apostoles. Kanang nakautang ka. Patawara ko sa akong mga utang o katumang nakautang nako nga magpatawaray mo. Muna dire ingon ni Paul sa verse 3. For I testify again to every man that is circumcised that he is a debtor to do the whole law. Kita utangan kita sa pagbuhat sa tibuok nga balaod. Please mga kaigsuonan, mga kahigalaan, mga tanan nga katauhan sa tibuok kalibutan. Basahan nyo ang King James Version. Palit mo King James Version. Palit mo. Basaha, ingon niya. For I testify again to every man that is circumcised that he is a debtor to do the whole law. Utangan yung kita tanan, mga Hebrew man, mga Jew man, o mga Hintil man nga dili Jew in blood, utangan kita tanan. Ang ato utang, maog yun ang pagtuman sa balaod. Tibuok! That he is a debtor to do the whole law. Utangan kita tanan, nga kinanglan kita magtuman sa balaod. Kaya mo nang utang ta dito sa langit, utang ta sa Ginoo, utang ta dito sa Garden sa Eden, nga gilapas-lapas sa atong mga una nga ginikanan, trodden underfoot nila, ang sulti sa Ginoo nga thou shalt not eat, motong utang ta nga gi-accept na sa Ginoo on condition nga tumanon ta ang tibuok nga balaod. Kay kanang utang nato kaniya nga sa pagkamalinapason, pagkamalalison, mao nang giingon ni Paul nga utang. Mataplan lang kana kung tumanon ta ang requirement sa Ginoo nga utangan ta sa pagbuhat sa tibuok nga balaod, meaning sa pagtuman, sa pagfulfill, sa pagtuman to obey the 10 commandments. Mao na ang ginamin dire sa 5 versikulo 3 sa Galacia. Basahan yung Galacia 5 versikulo 3. Mao ning iyang interpretation, lalom nga interpretation. May utang kita sa Ginoo tungod sa atong pagkamalinapason, sa pagkamakasasala, on condition nga ang requirements niya bantayan tagyod ang napulo ka sugo. We are going to obey, ingon niya, to do the whole law, meaning obedience of the 10 commandments. Okay, diri na ta sa 5. Lokso ta sa 5, ingon niya, for that through the Spirit wait for the hope of righteousness by faith. Okay? Kay ato ni maintindihan ang gisulti sa verse 3 nga utangan ta sa balaod kung basahon ta ang tibuok nga chapter. Okay. Kay nag-una man ko sa verse 5, balikan tang verse 4 aron matalaid na to, aron ma-continuous gyud. Verse 3 man to ganina nga utangan ta nga mong ato condition, mong requirement sa Ginoo bantayan tang sugo. So verse 4 ingon niya aron maintindihan ta tanan. Maintindihan ta. I-interpret ang verse 4 ingon niya, Christ is become of no effect. Ano tanawa? Christ is become of no effect. Walay pulo si Ginoong Hesus. Unto you, whosoever of you are justified by the law, ye are fallen from grace. Tanawa? Ingon niya, si Ginoong Hesus walay pulos kanato. Kita tanan nga gi-justify sa balaod kay katong atong pagtuo nga nagtuman na ta sa balaod, gi-justify na ta sa balaod.
Ingon niya, walay pulos, ye are fallen from grace. Wala na pulos kung madisgrasya raman ta sa grasya. Mahulog ta ba? Matagak ta. Ang ginamin din ni Paul sa fallen, negative ni. Nga wala ta kasabot sa grasya, wala ta na intindihan ang dispensation of grace, wala ta maintindihan ang plan of salvation, term and dispensation of grace, or pabor sa Ginoo mo ng grasya. Gitagaan ta grasya ba? Gihulugan ta grasya. So wala ta na maintindihan. Ingon ni Paul, ingon niya, Christ is become of no effect unto you. Walay pulo si Ginoong Hesus. Whosoever of you are justified by the law, ye are fallen from grace. Gi-justified na unta tas balaod, pero tungod kay may requirements na nga tumanon balik ang balaod, gi-justified na ta kung ato na siya nga sundon, apan wala man ta nagtuo nga ang grasya maong plano sa kaluwasan, wala tagi istadihan, we are fallen from grace. Ingon niya, ye are fallen from grace. Tagak lang yapon ta sa grasya. Kaya nga naman, wala pulos ang justification sa balaod sa ato. O ang paglansang kay Ginoong Hesus, walay pulos. Kaya nga naman, wala man ta nagtuon sa plano sa kaluwasan nga mauna siya ang terminology nga grasya, pabor na sa Ginoo. Karon na ako'y nadunggan mga kaigsuonan. Dira sa teaching sa Seventh-day Adventist, may nadunggan kong isa ka sister. Ingon niya sa kuha. Officer na siya sa church. Asa na nila nakuha nga mga thought, asa na nila nakuha nga mga concept, asa na nila nakuha nga mga idea of Satan's injected, Satan's counterfeit nga idea. May isa ka sister nga official sa church. Ingon niya sa kuha, Brad Bal, dili na ta magproblema kay we are saved by grace because grace is a mystery that saving the human flesh. I mean, saving the fallen race. Grace saves us because grace is a mystery. So wala na tay kinanglan pa nga buhaton kay dawat limpyo na kay giluwas na ta sa grasya nga mystery. Maayo ba na kapag tudlo? Kato si sister nga nagsulti sa ako, I will not mention the name, although I know her, di ko i-mention ang name, naluoy ko niya, kay biktima siya na counterfeit ni Satanas tungod sa pastor nga nagtudlo niya. Kanang pastor nga gasinggit ng balao dili makaluwas, mao nang gatudlo sa ila nga, we are saved by grace because grace is a mystery. Tungod anang Episodo 8 nga wala nila maintindi ang logic ni Paul nga si Paul lamang gasulti ana, dili man ang Ginoo gasulti. Gilogic na ni Paul sumala sa interpretation sa plano sa kaluwasan nga wala maintindi sa magwali nga counterfeit ni Satanas. Muna ginatudlo nila nga ang grasya kuno mystery, giluwas na ta sa grasya. So dili na ta magtuman sa balaod kay naa nang grasya. Kay wala sila kasabot nga ang grasya mao nang balaod. Ang grasya mao na si Christ, ang grasya mao nang gift, ang grasya mao nang tabernacle. Si Christ lang yapo na, balaod lang yapo na, nga tumanon mo ng punto sa plano sa kaluwasan, nga wala nila maintindi, kay lisod na magsulti bitaw ng makadumdum dayan ko anang dili makaintindi, makadumdum dayan ko anang term nga bugo. Ako bugo man ko, pero naintindihan ko naman, so nahimo na nga constructive sa ako ang bugo. Lipay ko nga tawgon ko nga bugo, kay makatabang na nako sa pag-improve, pagpangitag another open door nga ang akong pagkabugo ma-improve. Pero kung wala ka improve, pwede gid ka mahimo nga bugo. Ngano di man gid ka kaintindi sa writing ni Paul. Ang episode 8 ngano imo man ginaingnon nga naluwas ka na sa grasya. Kay ang grasya mystery. Asa man ka makabasa nga ang grasya mystery nga grasya ra gud nga pulong. Ang grasya terminology la na in person of Christ. Si Christ maong mystery nga gigamit ang term nga grasya kay gigrasyahan ta, gipaboran ta, gitagaan tag kaluoy, mura ng meaning sa grasya. Pero ang mystery si Christ nga term nga grasya nga gihatag kanato ang plano sa kaluwasan,
kaluwasan nga gihimo nga grasya para sa atoa. Pero ang mystery dira, ang gahom nga naa diha sa plano sa kaluwasan nga mao si Christ nga gamit sa term nga grasya, kay ang grasya mao nang pabor kanato nga gitagaan tag kaluoy. Dili kay ang grasya maong supernatural power nga misteryoso, dili. Si Christ among supernatural power nga misteryoso nga nagagamit sa mga terminology sa plano sa kaluwasan, kay ang grasya kung ato na sabton kaluoy. Para ginang magdawat ta sa unod nun nga pagdawat, gadawat tag gift sa atong birthday gift, mingon din ta ay grasya. Tagaan tag kwarta sa atong maninoy, tagaan tag kwarta sa atong maninay, ay grasya. Tagaan tag tinapa, tagaan tag bugas kay nabaan ta, ay grasya. Mao na siyang pagsabot lang nga gikaluuyan ka may nag-abot nga panalangin o grasya. Pero ang grasya dili siya mao ang supernatural power nga may mystery. Si Christ maong may mystery. Dili ang terminology nga grasya. Makaingon gid ko nga ang bugo unta nga utok, ang bugo nga utok i-constructive ta na aron ma-develop ta. Mao na siyang open door nga kung tawgon ta nga bugo, ma-develop ta, paningkamot ta nga mahimo ta nga ma-challenge. Ako ganahan ko nga ingon kog bugo. Kay makauna-una diyan ko nga asa ni nga dapit ako nga wala naka-intindi. Ngano giingnan mo kog bugo mo. Ma-challenge ko sa pagtuon aron di nako mabugo. So pasalamat ta nga naay grasya nga gi-explain sa ato kay kung dili ta magsabot para lang na sa mga bugo. Kabalo ko kita tanan dili ta bugo. Kay ang bugo iyan na ni Satanas nga counterfeit. Ginagamit na ni Satanas. So dili ta magamit ana. Kung naa manggaling panahon nga murag matawag ta nga bugo, constructive lang na aron ma-open ang atong horizon sa pagtuon og tarong. So, muna ingon ko nga, dili gid ta magpadaog kay Satanas nga ingnon tang bugo. Ngano dili man ta magtuon, ngano di man ta kasabot. Kay kung di ta kasabot, ingnon gid ta ni Satanas nga bugo. So magtuon ta mga kaigsuonan, magtuon ta mga preacher, dili mo bugo, magtuon lang, magtuon ta. Okay, padayon ta dire. Ingon niya dire sa 4 usbon ta usab. Christ is become of no effect unto you. Whosoever of you are justified by the law, ye are fallen from grace. Unta, kung ikaw, isa ka Gentiles, nga nagtuon ani, o wala ka nagsabot sa grasya, nga dapat ma-justified ka na sa balaod, kung nagtuon ka sa grasya, nga ang grasya mao ang plano sa kaluwasan, nga tumanon mo ang sugo kay maong mag-justified sa imo. Pero kung wala ka gatuon sa grasya, gisalikway lang nimo ang plano sa kaluwasan, mao nang grasya, sayang nga i-justify ka sa balaod, wala gid na effect kay dili ka ma-justified sa balaod. Dili gid ka ma-justified kung di ka magtuman sa grasya. Okay mga kaigsunan, ang verse 5, ako na ni balik interpret sa inyo kay aron maghunong lang ta usa dire sa verse 5. Okay, ingon niya, for we through the Spirit wait for the hope of righteousness by faith. Mao na iyang punto. Ang grasya o ang justification of the law, ingon niya, justified by the law, mao na siya ang gitawag nga faith. Kay faith means obedience of the law. Faith means obedience of the law. So naasa, verse 5 ingon niya, for we through the Spirit wait for the hope of righteousness by faith. Ngano man, kung tumanon ta ang grasya nga maong plano sa kaluwasan nga ang iyang punto maong pagtuman sa balaod, mao na siya ang faith. Faith. Faith means obedience of the law. Ingon niya, mao na sa ang spiritual level. Faith or obedience of the law in a spiritual level which is in the plan of
salvation mao ang grasya nga ato aksipon nga si Christ naghatag sa ato pabor na tumanon ang sugo pinaagi sa grasya nga mao kana ang nawala sa Garden sa Eden nga ibalik sa ato pagpatuman kay wala na natuman mao na siyang pabor nga kung kita magtuman mabalik ang righteousness of the law kay i-justify ta sa balaod kay naa na tay grasya nga mao nang plano sa kaluwasan. Diri sa verse 5 gaingon siya, for we through the Spirit mao na nang gitawag nga accept the truth in a spiritual level, not in flesh. Through faith, unsa man ang faith, pagtuman sa balaod, spiritually nga isulat ng napulo ka sugo sa imong kasing-kasing, ibutang na sa imong utok o isulat mo sa imong utok kay mauna na siya ang spiritual level sa pagtuman sa balaod nga si Christ mag-star na sa imo o magtabang na sa imo agakon ka na niya sa pagtuman sa balaod aron ka ma-perfect. Philippians 4:13 I can do all things through Christ which strengtheneth me. Si Christ magtabang na nimo. Corinthians 13:20-21 He will help you to obey the law so that you will become perfect. Klaro na gidira sa Corinthians. Episode 4:13 Christ is our strength. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Mao nang pagsabot diri sa straight up ni Paul. Mao ni siyang mga meaning, mao ni siyang mga interpretation, mao ni siyang lalom nga pag-interpret sa plano sa kaluwasan kining mga gipangsulat ni Paul. So, verse 5, usbon ko. For we through the Spirit wait for the hope of righteousness by faith. Kay kining grasya kung ato dawaton i-justify ta sa balaod, pag-justify ta sa balaod, spiritual level, maabot ang righteousness sa ato nga ibalik ang impute ang righteousness from the law, imputed back to us through faith. Faith means obedience of the law. Because through the bloodshedding, the righteousness of the law already declared back to the weight of the law or to the value of the law, that somehow when sinners obey the law completely in a perfect way because Christ is helping us through spiritual level, the 10 commandments written in our heart, which is Christ, then Christ will help us to become perfect in obeying the law. Mao nang punto ni Paul aning ginapangsulat niya diri sa pagsaysay sa Galacia nga wala maintindi sa mga magwawali nga gihiruhan ni Satanas ang ilang utok kay wala nagtuon lalo na ning mga doktor pud kuno, doctor of PhD, doctor of medicine, doctor of engineer, doctor of tanan nga engineer. I am speaking in general. Wala ko tuboy sa specific nga tao. Wala ko gapamersonal dire. Gasulti lang ko sa kamatuoran nga daghang ang mga doktor sa tibuok kalibutan. Doktor sa ilang mga taas nga mga grade power of the brain. Pero wala nila giintindi ang right up ni Paul. Wala kasabot sa plano sa kaluwasan deep. Og naghimo-himo silang unodnon nga interpretation, naghimo-himo silang mga illustration nga unodnon, naghimo-himo silang mga concept nga unodnon. Counterfeit ni Satanas. Mao na siya ang litag ni Satanas. Ila gi-welcome og gihiruhan ang ilang kaisipan og under na sila tanan, sakom na sila ni Satanas. Munang ilang winalihan, puro unodnon. Wala na angkor sa plano sa kaluwasan. Wala na tuni ang plano sa kaluwasan. Wala na direct sa light nga true and correct interpretation sa plano sa kaluwasan in a right track. Muna mga kaisunan, maluoy ko tanan kamo nga nagapaminaw sa inyong mga pastor, sa inyong mga churches nga mga magwawali sa inyong mga iglesia. Ayaw gyud mo magkumpiyansa nga mauna na ang tinuod. Ayaw gyud. Pagtuon gyud mo, pagtuon sa tinuod diri sa right up ni Paul. Kay aron magsiga ang inyong
alimpatakan, makakita na mo light, nanay peace of mind, nano mo'y foundation, nga dili na mo malitag ni Satanas, di mo malinlang ni Satanas, dili na mo masulod sa bulsa ni Satanas, dili na mo mahiruhan ni Satanas sa iyang counterfeit, sa iyang pagkabakakon. Aron maka-welcome ta sa second coming ni Christ. Mga kaigsunan, taman lang ta diri. Hunong ta diri sa verse 5. Ipadayon ta pa ni ang atong pagtuon diri sa Galatian kay wala pa ni mahuman ang chapter 5. Sunod, ato ni ipadayon o ato ni isaysay maayo aron matun-an tagyod ang punting ni Paul ug ang thought ni Paul spiritual level ug true and correct interpretation bahin sa plano sa kaluwasan. Mga kaigalaan, mga kaigsuonan, diri lang tataman sunod nga simana padayon tani ang Galatia chapter 5 ug daghan pa ta punto diri na ato ma-enlighten maayo ang atong utok. Ma-enlighten maayo ang inyong pagsabot aning plano sa kaluwasan ug maandam na mo sa insakto nga truth, maandam na mo sa insakto nga light. Ayaw mo magkumpiyansa ka ng bla 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 kay usually counterfeit na ni Satanas ug wala gid mo'y kaugmaon ana kung dili nyo tun-an ang plano sa kaluwasan sumala sa right up ni Paul. Dagang salamat mga kaigsunan. Og ampo ako nga ang Ginoo magpanalangin kaninyong tanan, maghatag sa inyong salabutan nga spiritual level and true and correct concept sa true nga interpretation ug ang Holy Spirit mag-guide kanatong tanan samtang gatuon ta kining plano sa kaluwasan. Bye-bye. Inyong higala si Val Ritita. Good afternoon.